Hello po, welcome sa ating Be Empowered program. At itong usapang OFW natin, alam nyo po na ang dami nating nadidiscover ng mga story ng mga OFW na I believe marami rin silang pinagdaanan sa buhay nila. Mga pinagdaanan na I believe na baka pinagdadaanan ninyo. For example, dito sa abroad, alam nyo po na nakakalungkot na wala kang kaibigan. Pero paano kung yung kaibigan mo na natuklasan pa, na bago mong kaibigan, yun pa yung magdadala sa'yo sa isang panloloko? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon sa ating Be Empowered program. Actually, kasama ko yung special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Mirna Vicino, Pastor. Mirna. Ma'am Mirna, taga saan po kayo sa Philippines? Taga La Union, Pastor. La Union. Yes. And ilang years na rin po kayo na nag-work sa abroad? 15 years, Pastor, 5 years sa Singapore, and 10 years dito sa Hong Kong. So, ang una mong bansa na inabroadan is Singapore. Singapore. Yes, Pastor. Pero anong reason kung bakit nag-abroad ka? Dahil sa poverty at saka yung gusto kong makabili ng mga gamit na hindi ko nararanasan noon. Saka yung isa pa doon, yung pagtulong ko sa mother ko sa paghanap buhay. Maraming dahilan. Ilang Pastor, taon ka yun. pa lang nun yung una kang lumabas ng bansa? 28 years old, Pastor. 28 years old. And kamusta yung naging experience mo naman sa Singapore? Hindi maganda, mayroong hindi maganda, may maganda din po, Pastor, kasi doon sa amo kong una, napakahirap po. Ang dami ko pong experience doon. Kulang din sa tulog, tapos ang daming mga trabaho. Pero At saka, sa 5 years mo na to na nag-work ka sa Singapore, iisang employer o iba-iba? iba-iba, Pastor. Iba-iba. Hindi ko nakayanan yung una kasi 6 sila, Pastor. So ilang years ka lang tumagal sa una? Natapos ko yung isang kontrata, Pastor. Tapos yung pangalawa, hindi ko natapos kasi tinerminate ako ng amo ko dahil... So sa Singapore, uso rin yung nagte-terminate Yes, na amo. Pastor. And pagkatapos nun, bumalik ka ng Philippines ng 5 years. Bakit nag-decide ka naman na Hong Kong yung pasukin? Kasi wala akong ipon doon, Pastor. Tapos wala akong business sa Pilipinas. Yung kailangan ko din. Pero bakit Hong Kong yung napili mo? Bakit hindi ibang bansa? Kasi dito mas malaki sahod. So yun Saka, nandito yung mga relatives ko. so yun na rin yung nag-push para sa'yo. And then sabi mo, ilang years ka na dito sa Hong Kong? 10 years pa. 10 years. Nakailang amo ka na rin sa within 10 years na yan? 7 amo. 7 Employers. amo, ang dami. Yes, Pastor. So, sa lahat ng naging experience mo sa iba't ibang amo, anong hindi mo malilimutang experience sa mga amo mo? Yung kulang sa pagtulog, kulang sa pagkain, yung matutulog ka ng alauna ng madaling araw, tapos magigising ka ng 5 ng madaling araw din. Talagang Yun. pagod rin talaga, ne? Dito sa current mong amo, ilang months ka na, ilang years? 2 years more, nag-renew na Kaka-renew mo pa Yes, lang. Pastor. Nice. So far, ano yun naman yung pinaka hindi mo malilimutang naging issue dito sa ibang bansa? Yung sa network in Palwagan, Pastor, na ngayon, pag naririnig ko na yun, sabi ko sa ito, hindi na ako papasok niyan kasi Pero paano ba nagsimula yung lahat? dahil sa kaibigan, nakilalang kaibigan lang. Paano kayo nagkakilala that time? Nakaupo lang naman ako doon sa may Blackman, tapos may lumapit sa akin. Sabi niya, nagkakilala kami and then naging close kami. Then also pala yung networking that time. So pinasok niya ako ako naman, sige, kasi may eager din ako na madoble yung pera ko. Ang pagkakaalam ko madudoble. Hindi pala. Ano nangyari afterwards? Wala nang naibalik, Pastor. Kaya na-depress ako. Yung sa Palwagan naman, meron din nag-invite sa akin. Kalapit ko pa. Tapos, ayun, sumali ulit ako. Nag-invite pa ako ng mga kasama ko. Tapos nung
nung mga time na kami na yung tatanggap, wala na kaming matanggap. So, yung mga na-invite ko na yun is, Kailangan ikaw yung mag-abono. yes, pastor, yung ganun. Kaya kapilitan na nag-loan ako ng 20,000 Hong Kong dollars kasi malaki-laki din yung Magkano? Mga 20 Hong Kong dollars. 20,000 Hong Kong dollar. That's why po, kayo pong especially kayong nasa Hong Kong, but I don't know kung ano yung situation sa ibang mga bansa. Kinakailangan nyo pong maging matalino sa pipiliin ninyong makakasalamuha ninyo. Minsan, to be honest, alam ko, hindi pastor, ang hirap naman kasi talaga na walang kasama, walang kakilala. I know, pero kung magkakaroon ka na rin naman ng kasama, kaibigan, kung yan yung gusto mo rin ba na mapahama ka? So, mas maganda siguro, okay, wala kang kasama, wala kang kaibigan, hindi ka naman ipapahamak. Kaysa naman, alam mo yun, minsan mas maging mitikuloso kayo, maging mapili kayo sa mga kinasasamahan ninyo. Hindi porket masarap kasama is ililid niya kayo sa mabuting sitwasyon ng buhay mo. How many times, masarap nga kasama pero para kunin lang yung loob ninyo. Sa case mo, mga gaano kayo katagal na magkakilala nun? Mga 5 months. 5 months lang. And then bago ako afterwards, dito. Yes, pastor. bago ka pa nun sa... Oo. So first time mong mag-Hong Kong that Yes, time, so tingnan pastor. ninyo. Especially kayo pong first time na nag-Hong Kong or first time na nasa abroad. Sabi ko nga, minsan, yung feelings na pangungulila nandiyan. Pero aanhin mo naman yung kaibigan, dadalhin ka rin sa kapahamakan. So sabi mo, na-depress ka dahil sa nagkaroon ka na rin ng utang. Yes, pastor. And then, paano ka napunta dito sa help center natin? Mayroon nagbigay sa akin ng leaflets to sa Shamshi po. Mhm. Ayun po, binigay ko yung number ko sa kanya. Ayun, tumawag sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip, pumunta na ako dito. Mhm. And then, sa una, against din ako, pastor, kasi nga ayaw kong pumasok ng church kasi marami na akong napasukan na denomination. Pero wala walang pumasok sa akin. Kaya sabi ko, ayaw ko dito. So, second time, hindi na ako bumalik. Pero, third time na nandun sa Pilipinas yung nag-invite sa akin, pumunta ako. And then, tinuloy-tuloy ko na, pastor. So, para sa'yo, bilang isang OFW, sabi mo nga, nakapunta ka na sa maraming denomination. Pero para sa'yo bilang isang OFW, gaano kalaki yung tulong nitong health center na to para sa kapwa mo rin na OFW? Hindi nila ako pinabayaan, pastor. Tinulungan nila ako sa prayer, yung mga ganun. Yung ginaid ba nila ako hanggang sa ma-overcome ko yung depression. Tapos yung message dito talagang tumatama sa akin. At yung mga message, ina-apply ko na rin sa buhay ko para ako ay ma-overcome ko yung depression saka yung mga na-experience ko naman. So ngayon, wala ka ng depression. Wala na, So pastor. wala na yung matinding kalungkutan. How about yung utang? Wala na rin, pastor. Saka hindi na ako nagpapaloko. Hindi ka na nagpapaloko. Actually, that's the main point. At ganun rin po sa inyo. Yung help, minsan nakakalungkot isipin. Yung gustong tumulong sa inyo, ayaw niyong paniwalaan. Tapos ano nangyari? Yung mga manloloko, yun yung pinapaniwalaan ninyo. Dito hindi namin kayo sisingilin, hindi namin kayo lolokohin dito. Sasabihin namin kung ano yung katotohanan para sa inyo. Katulad niya na natutulungan ng health center. Ganon rin sa inyo. Alam niyo po ba na yung health center natin bukas everyday? So, depende sa day off ninyo. Bukas tayo handang tumulong para sa bawat isa sa inyo. Punta lang po kayo. Visit us. Try. Siguro pagod ka na sa religion. Please, hindi namin papalitan yung religion ninyo. Gusto lang namin tandaan ninyo na itong health center na ito ay para sa inyo. Kayo na merong pinagdadaanan at gusto ninyong mapagtagumpayan yung pinagdadaanan yung suliran. Hindi po kayo nag-iisa. Dito kami handang tumulong sa inyo. Sa next episode natin, may isa na naman tayong kwento na madidiscover. I believe kapupulutan ng aral at makaka-relate bawat isa sa inyo. Share nyo po yung link ng program na ito para sa mga kapwa ninyong OFW. I believe makakatulong yung program para sa kanila. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa muli po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman
kahit nasaan po kayong bansa, basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.